Situation, given the influence line for member AB of the truss bridge shown, you are given the dead load of 9.3 kilonewton per meter, tandem load of 109 kilonewton at 1.2 meter spacing, truck load of 150 kilonewtons and 40 kilonewtons at 4.3 meter distance. We are given impact factor of 30%. And then we are given the following dimension. So 4.3 yung S. And then H is 6.45. And then we are given, actually yung binigay sa atin dito is influence line na to, no? So hindi na natin kailangan mag-identify or mag-solve ng influence line. So given na para ito kay AB. Okay? So sabi niya Y1 ang ordinate 0.901. Si Y2 0.601. Si Y3 0.3. Ayan. So, actually, parang ano siya, para siyang mabait na influence line problem. No? Kasi usually, ang influence line problem, hindi naman binibigay yung influence line. Tayo ang magpo-produce niyan, di ba? Pero kapag binigay na ganyan, consider that as parang ano na siya, no? Parang hindi ko naman, ayoko naman sabing bonus, pero parang medyo mas madali siya compared doon sa ina-expect natin dapat na totoo niyang solution, di ba? So, given na kasing influence line. So, gagamitin na lang natin. So, unang tanong, determine the maximum load of member AB due to truck load only with no impact. So, ano daw ang maximum load sa member AB due to truck load only, tas walang impact. So, bali, dito lang tayo focus. Ito. Okay? So ano ba ang idea para ma-maximize natin yung load dun sa particular member na yon? So sa tunan natin, dapat yung pinakamalaking load ipapatong mo sa pinakamalaking ordinate. Tapos yung mas maliit na load, kung saan man siya tumapat na ordinate, bali yun yung magiging multiplier niya. Okay? So again, no, para malinaw, kapag nagko-compute tayo ng force gamit yung influence line, okay, kapag ka concentrated load, okay, minumultiply natin yon sa ordinate. Okay? Kung saan man nakapatong yung concentrated load. Kapag naman uniform load, minumultiply natin yon sa area of influence line where the uniform distributed load is located. So area dito, ordinate dito. So ngayon, concentrated load naman kasi yung truck load. So, i-multiply lang natin yan sa ordinate. And syempre, itatapat natin yun dun sa kung saan yung may maximum na ordinate. So, syempre, dito natin ilalagay 150. Yan. Tapos dito natin, syempre, mamimili ka ngayon. Pwede kasi na yung ano mo dyan, yung track mo, dun papunta, no? So, ito yung 40. So, pwedeng ganyan. Or pwede rin na nandito yung 40. Kaya lang, pag dito mo tinapat yung 40, ang magiging equivalent niya na ordinate, 0. Which is, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi mo na-maximize. So, para ma-maximize, dapat kahit yung mas maliit, meron pa rin siyang tatapatan na ordinate. And by the way, guys, nagkataon din pala dito na yung distance itong dalawa is also 4.3. Okay, which is good kasi tatapat lang sila sa isa't isa or tatapat lang sila dun sa ano. Kasi pwedeng ganito yun, di ba? Pwede nandito yung 150. So kapag ganyan yung position ng truckload, o di ang magiging force mo dun sa member AB is 150 times ito, tapos 40 times 0. So hindi yun yung pinakamalaki. So pinakamalaki siya pag tinapat mo tong 150 dun sa largest ordinate. So dapat ganyan yung position. Okay? So therefore, for number 1, the force for member AB due to truck load is 150 times 0.901 plus 40
times 0.601. Okay, and the value is 150 times 0.901 plus 40 times 0.601. That gives us 159.90. Okay? So that is letter C. All right? Okay? So that's for number one. Next, determine the maximum load of member AB due to tandem load only. So dito naman tayo sa tandem load. Ito. So dalawang tig 109 kilonewton ng spacing ay 1.2 meters. So itabi muna natin to truck load. Tabi muna natin. Oops. Itabi muna natin to. Baka muna. Okay? So sa number 2 kasi tandem load yung kailangan. So yung tandem load, let's say ito yon, tsaka ito. Ang layo nila 1.2 lang. Tapos ang value nila tig 109. Ayan. Okay? So saan mo itatapat yan para ma-maximize? O di ganun pa rin. Tapat natin yan. Actually, parehas na naman sila ng value, kaya pwedeng kahit sino ang itapat mo dun sa largest ordinate, di ba? Pwedeng ito, pwedeng ito. Okay? So, ayan. So, medyo, ibaguhin ko lang ng konti kasi para nagmumukhang yung layo nila hindi nakascale. So, siguro, burahin ko na lang itong parang bilog. Gusto ko lang ilapit sila. Ayan. Para lang mas malapit. Kasi 1.2 lang yung distance. So, as I mentioned earlier, itatapat mo lang kahit sino sa kanila dun sa largest ordinate. Okay? So, well, pwedeng ganito. Kaya lang, di ba ang goal natin is ma-maximize nga yung load dun sa AB. So, dapat, kahit na nakatapat yung 109 dun sa 0.901, we make sure na yung katapat nung isa pang 109 is as large as possible yung ordinate. And I believe hindi ito yung as large as possible. So, it should be somewhere here sa kabilang side. No, yung magiging katapat niya is kung sino man to, ano mang value nito. Kasi kung sa kabila, maliit lang to eh. Di ba? Doon tayo sa mas malaki. So, tawagin ko ngayon tong Z. So, let's solve for that Z. So, how do I solve for that Z? So, bali, since triangular naman yung load, yung influence line natin, so, gato itsura nun. Ganyan. So, alam na natin na ito ay 0.901. Yung hinahanap natin, somewhere dito, Z. Mula dito hanggang dito, alam natin yung distance niyan. Diba? Kasi 4.3 nga ito. Tapos itong sa kabilang side, ito, tatlong 4.3. So that is 12.9. Okay? Tapos ang alam naman natin, mula dito hanggang dito is 1.2. So we can solve for this other side. So that is 12.9 minus 1.2. That gives us 11.7. So 11.7. So the reason why I'm calculating yung mga distances na yan is because we will apply, to solve for Z, we will apply ratio and proportion using the following similar triangles. Okay, so similar triangles yan. So we have Z is to 11.7. Bali, ito yung height, ito yung base. Para sa smaller triangle, para sa larger triangle, ito naman yung height, ito naman yung base. So 0.901 over 12.9. From there, we can solve for Z. So that gives us 0.817.
Ayan. So, yun yung magiging ordinate. Nakatapat nung isang tandem load. So, if I will just show you that here. So, ganito yan, no? Okay? Pagurahin ko na lang, ha? So, bali dito nakatapat yung 109. So, nakatapat yung isang 109. So, therefore, yung magiging force sa AB ay equal sa 109 times 0.901 plus 109 times 0.817. And that gives us, sabi niya, due to tandem load only, no? So, hindi natin kailangan intindihin iba pang load. So, yan. So, 109 times answer plus 109 times 0.901. So, that gives us 187.28 kilonewtons. And from the choices, that is nearest to letter B, 187.26. Okay? Lastly, determine the maximum reaction. O, maximum reaction na yung tinatanong ha, hindi na yung load sa AB. Due to dead load and track load with impact. Okay? So, due to the dead load and track load with impact. So, let me just have a copy of the truss. So ngayon, reaction yung tinatanong. Hindi niya ma-specify kung sa kaliwa o sa kanan. Basta reaction. So it's up to us to choose kasi symmetrical naman yung thrust natin. Eh. So mangyayari ngayon, ang gagawin ko na lang, itong reaction na to na ang gagamitin ko. So anong kailangan? Dead load tsaka track load with impact, ha? So, una, yung dead load muna. So yung dead load, all throughout naman yan. Ganyan. All throughout naman yan. Kasi dead load eh. Hindi naman yan kagaya ng live load na pwede mong ilipat-lipat. So ito, matic na to. 9.3 kilonewton per meter. Ang hindi natin, na lang natin alam is kung saan natin lalagay itong truck load. No, yan, truck load na yan. Okay? So dahil ang goal natin, ma-maximize yung reaction, sabi natin na reaction dito sa A. So di ba ang rule dyan, ipatong mo yung largest load dun sa support. Kagaya nito. Okay? So, ganyan yung magiging posisyon natin. Okay? Para ma-maximize yung reaction dito sa A. Okay? Kung gusto mo naman i-maximize yung reaction sa E, dito sa kabila, actually, ganito rin ang gagawin mo. Lalagay mo dito yung 150, tapos nandito yung 40. Okay? Kasi mirror yan eh. Pwedeng baliktaran yan, di ba? So, baka may magtaka sa'yo, sir, ba't ganun? Hindi ba pwedeng ano lang? Hindi ba pwedeng 150 to? Tapos andito yung 40, hindi pa pwede. Pwede yun. Kaya lang, hindi mo ma-maximize. Pwede kasi na itong track na to, bagbaliktad eh. Di ba? Pwede papunta siya doon. Pwede rin naman kasi siyang pupunta pabalik. Kaya pwedeng nasa harap naman dito yung 150, nandito naman yung 40. Alright? Pero ngayon, ito na lang yung gawin natin na position. Pero ang problem, ang wag lang natin kakalimutan, sabi niya kasi, i-consider daw natin impact na, ano ba sabi? Ang impact ay 30%. So, ibig sabihin, itong 150, increase natin ng 30%. Itong 150 at saka itong 40. So, that means, yung magiging bagong ano nito, okay, magiging bagong values na to is ma-i-increase ng 30%. So anyway, lagay ko na lang. Dito ko nga i-apply, ano? So computation na ng reaction. So para makuha natin yung reaction, pwede natin kunin yung influence line na itong reaction na to. Pero kahit wag na, kung alam mo naman na ganyan ang posisyon, pwede ka na lang mag-equilibrium equation, no? So lagyan ko lang dito na kailangan natin to increase ng 30%. So mag-multiply tayo dito ng 1.3. Ganon din dito. 1.3. Hindi 30, hindi 0.3 ha. Kasi 0.3 means ni-reduce mo yon. You are only using the 30%. So kapag sinabing increase natin, so 30% plus 1 or 1.3. Anyway, para makuha natin yung reaction sa A, we will just take summation of moment at E equal to 0.
I'll assume counterclockwise to be positive. So let me start off with 150. So by the way, ano to, no? 4.3, 4.3, 4.3, 4.3. So mula dito hanggang dito, ito yung 12 point, ano kanina? 12.9. Tapos yung buong span, 17.2. Ayan. Alright, so let me start off with the uniform load. So 9.3 times 17.2 times 17.2 over 2. Kasi di ba, again, uniform load to eh. Kailangan mo kunin yung area, ito yung base, tapos yung location ng equivalent load is nasa gitna nung base. So half. Ang rotation nito is counterclockwise. Next, yung 40 naman, 40 times may multiplier na 1.3. Ang moment arm ay 12.9. And then ang rotation ay counterclockwise. And then we have 150 na merong multiplier na 1.3. Ang moment arm ay 17.2. And then yung reaction sa A, ang moment arm is also 17.2 pero clockwise. So from there, we will be able to get the maximum reaction at 2. And that is divided by 17.2. So that gives us 313.93. Okay, and that will be our answer for the third question. Okay, and that's how we solve this problem.